Kahit saan dako nandun Papanggap yan. na aso pero aswang pala yun. Sa totoo diba? lang. Diba? Nako. Itong sinasabi natin dito sa mga smuggler na ito. Panahon pa ito ng mga, nako hindi ko makilala na itong mga pinanggalingan ito eh. Hindi pumasupil ito dahil negosyo ito. Halimbawa, nag-smuggle ako, nahuli. Okay, ang penalty na dyan, magbabayad ako dun sa discrepancy kung magkaano dapat ko bayaran. Nakalibre uli. Mabalik lang kanyang puhunan. Gagawa ulit. Gagawa uli yan hanggang makalusot. Yan, hanggang dumami ang pera niya. Gagawa at gagawa ulit. At gagawin ulit ang mga pag-i-smuggler. Wala, hindi ako naniniwala dyan na kaya niyang supilin yan. Malalagyan ka rin. Diba? Paano masusupil kung ang ating mga custom police ay kasabot din? Diba? Yan ang dapat natutukan ni General Bago mag-release yan, inuuna muna yan sa gatekeeper, sa bigayan, dahil dada ng container sa gate eh. Ito ay para sa pulis. Ito yung sa gate. Isa-isa naman. Pagdating doon, wala nang ngiyan ng gate pass, kasi peke ang gate pass eh. Patay na, lusot na yan. Alam natin yan. Sabi, nagkakatanawan na kung sino talaga ang dapat tutukan. Walang malinis dyan na kahit sabihin palinisin, mabuti pa yung nasa kalsadang guwawalis, talagang malilinis yan eh. Pero sa custom, wala. So medyo, malay natin, sir, baka malinis na yan ngayon dahil siyempre... Bago lang kasi tita eh. Okay. Ano yung bago? Maganda yung bago. malinis sa kalsada dahil may mabon. Sana nga daw, merong makulong na mga daw, narinig natin, dapat daw may makulong na mga media din dyan. Hindi. Parang tingin ko, parang hindi sa media. Kasabot kasi. Alam mo ang media dyan sa customs? Gagawa ng dyaryo yan. Ipamibigay nila. Yung tao, yung hippie na may kasalanan sa araw na yan, nung kahapon, titirahin. hindi pagagandahin niya ang resulta ng mga... Pagagandahin ang pangalan ng ating mga paano, sir? Hindi ho itinuloy yung ganito-ganito. Magbibigay yan. Tuloy-tuloy. Kolektong pa rin. So medyo wala pa rin. Meron pa rin. Di pa pala linis. Talagang maalis yan. Sa totoo lang. Panawagan na naman. Kahit pare, kahit Santo Papa pang ilagayan dyan, dahil mga magnanakaw yan. Ay, yung pare nga simbahan, nakakadali pa eh. Alabas pa po yan, ha? Mukhang hindi natin, huwag mo na yun. Ay, anong sinabi? Nakapulit yung pare sa may altar. Sinabi ng pare, kaninong 5 pisong ito? Sumagot yung nakapo, amin. Ay, maraming mga mamayara, akin na lang ito. Yun ang sinasabi. Walang umamin, ibig sabihin nun. Sige, tita, pagpatuloy mo na yung mga nakakalimutan natin. Yan, support po tayo para sa gano'n napapasarap ang ating Ay, kaibin, meron tayong mamaya pag-uusapan tungkol sa Pinoy Hotline Riders Club. Yan, pag-usapan nun natin yan. Siguro po, Ate Remy, ang ongoing po lang kasi yung mga kasama namin, dalawa sila. Papunta sila dito. Opo, medyo lang kasi tsaka matraffic. Siguro mamaya lang siguro makahabol sila. Siguro sila ang isa sa mga katulong para magbigay ng mga tips sa pagmamaneho ng motorsiklo, lalo ngayon usong-uso na yung aksidente sa daan. So sana nakakatulong ito sa mga kababayan natin na nagmumotor. Yan ang po. May layunin maganda ang Pinoy Hotline Riders Club o PILRC. Programa talaga yan. Ano po yan, mababasa po yan sa pahayagang toro, araw-araw. Then, meron din kami mga video clips sa YouTube. Mapapanood ninyo din yun, ninyo doon kung yung mga tips sa pagmamaneho ng motorsiklo. Yan. Ako, mamaya pag-usapan po natin yan. Opo, pero siguro naman hindi naman lahat ng mga kababayan natin is nakakamonitor. Hindi naman lahat ng mga nagmumotor din nakapanood sa mga tips na yan. So, isa to sa mga katulad ninyong programa po ninyo na makakatulong sa iba pa nating mga kababayan na nagmumotor. At pwede natin silang kumbidahin para maging member ng RIMA Foundation. Pwede. Pero ang problema lang kasi dito, yung mga nakamotor, sa tulang, ang karamihan kasi nadidisgrasya ay nakakainom eh. Tama. Nakakainom po yung mga ito.
Lalo kung ang kanyang kainuman ay medyo nagpapasiklaban na, minsan nakakaagawa pa nga sa, ano yun sa Munubila pag nadidisgrasya na, doon na nagkakaroon ngayon ng problema kung paano. Kasi Kasama yan sa mga tips ng Oo. PHLRC. pero kung kahit pa sabihin natin, bigyan natin ng tips, aking nalaman, bawasan lang yung kanilang pagpapatakbo. Tama, tama. Kasi Tama hindi ho, kasi sabi nga yung pare, anong may-ari ng motor, Father, bendisyonan mo nga para maiwas ako sa disgrasya. Nabinditahan yan. Hindi nagmotor. Ay, nadisgrasya ngayon. Binalikan ngayon yung pare. Father, nadisgrasya pa rin ako Ito, nakapilay-pilay ako, nakabali-bali ang aking mga, tika, ilan ba ang patakbo mo? 80 Father Ay, nako. 20 lang akin na imbindisyon dyan ano ba na? 20 lang daw ang kanya na imbindisyon dyan, hindi naman 80. Ibig sabihin, sinisip lang may motor. May nagmamadaling tao. Kaya wala ho sinasanto talaga ng motor. Yan, tama kayo dyan. Pero palagay ko, yung bago sila makakuha ng members, binigyan sila ng mga tips para, at saka bawal maging member yung mga Hindi kinakailangan talaga. barmbado, Sadyang, abusado, ganun. sadyang ibigay sa kanilang kaisipan na huwag mo abusuhin dahil ang buhay mo ang kalaban dito. Tama, tama. Hindi ho pwedeng ipasikat ito. Kasi bumili pa ang isang tao na dinaanan ka na humaharurot. Hindi mo kilala yung tao humahanga sa'yo. Pero ang karangalan mo, tangay-tangay mo hanggang doon sa libingan. Yun ang sinasabi ko, ang pagmumotor, buhay mo ang nakasalalay dito. Palawanan. At saka higit sa lahat, ugaliin dapat yung, kahit malayo man o malapit yung biyahe, dapat ugaliin yung magsusuot ng helmet. Tama. Importante po yun. Isa yan. Kasi hindi natin alam na yung aksidente. May mga naman, alam natin na yung aksidente na hindi talaga iwasan. Pero may mga paraan para ito ay magapan. Kaya nga po. So, higit sa lahat, pinakamatinding paalala, lalo na sa lahat ng mga nagmumotor, sa mga magulang, na kung maaari, wag sanang mag-angkas ng bata. Kasi para hindi matulad nung nangyari, kamakailan lang, dito sa may UN Avenue, Maynila, yung bata nahati yung katawan. Humiwalay. So, yun, napakasakit yun. Kasi nga, kung tayo mga magulang, tayo yung nag-angkas sa bata, ay yung anak natin sa motor, pag once na disgrasya, namatay, para na rin na tayo yung pumatay sa kanila. Tama po. So, Tama habang po buhay yan. natin yung dala-dala yung konsensya pag mangyari yun. Kasi yung mga nakamotor na yan, sa totoo lang, ang sinasabi ko rito, ang ispila parang manok Tarian mo yung mga manok dalawa, hindi nila alam may mga armas pareho yung nagpapatayan. Tama, tama. Ay kung ang manok ay may isip, hindi lalaban niya dahil puta, may mga armas tayo, tigil na tayo, baka tayo magpatayan. Ganun yun, para sa mga manok yung mga, mga kaisipan Kita rin. So, May text kasi tayo dito tungkol naman sa Rima. Mamaya natin babasahin yung text dito para sa Rima. Yan. Station break muna na tayo. 32 minuto. Makaraan ng ika-isa ng hapon. S. Crusaders Broadcasting System. D. W. AD. Just Commander Auto sa inyong mga radyo. D. D. W. W. AD. AD. Ngayon. Dito na po na naman tayo. Sana po. Meron po tayong ditong katanungan para kay Dato. Dato, 26 na po kami taon na nakatira dito dito po sa amin tinitirikan at mukha pong abandonado tong lote namin tinitirikan. Ano po ang pwedeng gawin, sir? Napakabuhay na sa mga tao ito. Wala na pong pagdadaanan na napakahirap Magpamimbro kayo para inyo na yung property yan. Pamimbro kayo kagad. Saan lugar po yun? Ayan, Ate Remy. Sa Pandakan daw po, sir. Nako po. Ayan, sige. Kinakailangan ibigay mo yung telepono kung nasaan po yun. Kayo na po ang magmamayari ng lupang iyan. Yan. Kung gusto niyo Makikipagkita po kayo sa amin. Free yan. para po ma-claim ninyo, yan lupa na yan, ay mag-member po kayo sa Rima Foundation. Yan po ang sabi ni Datu. Yan po ang ating Vice President ng Rima Foundation. Yan, kung
Kung gusto nyo, makipagkita po kayo o tumawag dito sa istasyon namin, dito sa DWA. Ngayon na, baka antay ko tawag po nila. Kung para na masagot po kayo sa inyong ipapang katanungan, andi dito po si Vice President, si Datu. Sa telepono number po, 531-2660. Yan. At saka sa 531-6774. Yan. Meron din po kami po dito, Ma'am Remy, ay 30 years na. Mula pa nung buhay pa yung aming magulang, ay nandito na po kami. Pero hanggang ngayon po, hindi po amin to. Yan. Yung pagkakataon natin to dahil hulog po kami ng langit sa inyo. Yan, ako, ano na po kayo, mag-isip-isip na kayo, hulog kayo ng langit. Ay, hulog daw ng langit si Ka Fidel sa inyo. Yung Rima po, yung Rima. Pala. Sorry po kay Madam. Yung Rima Foundation, dahil po si Madam, ang pinakamabait, ang pinakamakadiyos, makatao, na handang tumulong sa mga mahihirap na tulad. Kaya nga, Tita Rima, yung sinasabi ko na yung mga lupain na yan, na kinakamkam ng mga may-ari, sinasabi ko nga, mga protas ito, ng mga taong ito. Yung mga protas ito, mga obas, mansanas, kami po saging lang dahil may puso kami. Saging ang Rima Foundation. May puso po ang saging, kaya kami nakakatulong sa kapwa. Yan, ako, samantalahin na po ninyo. Kaya sabi ko po dun sa mga namin, kapitbahay namin, makinig po kayo para mapakinggan nyo si attorney. Ito yung Sabado po yan, 12 to 2, makinig po kayo. Ayan po, mapapakinggan ninyo ang layunin ng Rima Foundation. Yan, di ba? 82 days na lang po before Christmas. Kaya yan, berber na. Marami po tayo. Nahihilo na ako, Tita, kung saan ko kukunin yung pamasko ko eh. Yan, pamasko nyo sa sarili nyo. Yung mga squatters yan, huwag natin tawagin squatters. Magiging inyo po ang inyong tinitirahan. Kung pag-iisipan nyo maigi, samantalahin ninyo ang aming sinasabi sa programang ito ni Ka-Fidel. Di ba? Yung pamasko sa kanila Pamasko nyo sa sarili nyo. lupa't bahay lang. Lupa lang, pwede namin ibigay sa kanila. Yan ang sinasabi namin lagi dito. Ang layunin po ay wala ng squatter sa sariling bayan. Kasi na lang kayo, dahil hindi ko mababalot ng isang kapirasong papel yung lupa, dahil malaki yata ito para sa pambigay ko sa inyo pamaskuhan Opo, yan. Pati kung nasa paso lang yan Pwede. Papel. Yun nga po, ang sabi nga dito, sabi nga nila, bakit daw po merong magagastusin. Siyempre po, bago kayo makabili ng isang bagay, kailangan po ay meron kayong gagastusin dyan. Unang-una pong gagastusin, membership fee. Mag-member po kayo para kayo maging lehitimong member ng RIMA. At susunod po dyan yung location plan. Siyempre, kailangan magkaroon kayo ng contribution para palagyan nyo ng location plan. Titulo. Tapos, pasa-survey po. Pasa-survey muna. Diba, siyempre may bayad po yung survey. Diba? Wala pong libre sa mga pagdating sa mga bagay niya. Ang libre lamang yung lupa sa inyo namin ibibigay kayo. Kasi kayo yung beneficiary Nandiyan dyan. namin. Opo, yun nandiyan dyan na. Yan. Bumili kayo ng lupa, magkano? Hindi aabutin natin ng milyon. Maswerte kayo, lalo na po yung mga renters, magkakaroon din. Una po, sa husgado kami humaharap. Ipaglalaban namin ang inyong karapatan na kayo po nagmamayari ng property niyan. Hindi po namin ipagmamaramot sa inyo. Yan po. Gawin natin ang dokumento. Ang gagastusan nyo ay mga dokumento lamang. Huwag mong hintayin na kami panggagastos. Amin ang lupa, kami gagastos. Umuwi na kayo. Amin ang lupa. Sobra na yun. Yan, di ba? Bibigay sa inyo libre, biro nyo. Aba, oo. Pero siyempre, gagastusan nyo nga. Yun. Kita rin pa-member, survey, tapos yung plano Pagtititulo. and approved Samantalang, pag Titulo inaabot na sila ng kabuuan. squatting, pag ini-squat na sila, kahit anong klaseng hingiin mo, wag na sila ma-squat, nakakapagbigay sila. Yun. At Kaya ito, saka, unti-unting ma-develop na para mapunta sa inyo ang property, ay makitungo po kayo sa amin. Kakaunting bagay lang ito, para sa inyo rin to Wala po kami sweldo rito. yan po. Kaya Volunteer po kami dito. tumutulong lang po kami dito para yung mga informal settlers na yan ay maging ang kanilang tinitirikan. Kasi tatakala ako, Tita Rim, itong may mga simbahan, dyan sila cardinal,